aking naalala ang hadith na kahulugan na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ang pinakamainam na lugar sa ibabaw ng mundo ito ay ang masjid. Ang masjid ang ginagawang sujudan, nagpapatirapa, sumasamba sa Allah Jalla wa'ala, nagbabasa ng Quran, nagpapaalanan sa bawat isa't isa, at lugar kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya. Kaya dahil dito aking mahal na kapatid, ang isang mananampalataya ay dapat magsusumikap ng kanyang ikabubuhay sa kabila, ang kanyang paraiso, at huwag nating pababayaan ang ating pangangailangan sa mundong ito. Ito ang relihiyon na nagbibigay ng pangangalaga sa atin upang tayo ay mabibigyan ng Allah Jalla wa'ala ng kabutihan sa mundo at kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aking naalala ang hadith na kahulugan na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ang pinakamainam na lugar sa ibabaw ng mundo ito ay ang masjid. Ang masjid ang ginagawang sujudan, nagpapatirapa, sumasamba sa Allah Jalla wa'ala, nagbabasa ng Quran, nagpapaalanan sa bawat isa't isa, at lugar kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya. Sa kabilang dako, nasabi niya sa bahagi ng hadith na yaon na ang pinakamasamang lugar ay ang tindahan. Na doon nagtitinda, na doon ang kasinungalingan, nandoon ang pagmamayabangan sa kanilang kayamanan, nandoon ang sinasabi nating panglalansi sa kapwa-tao. Opo, maliban lamang sa mga taong napatnubayan ng ating dakilang tagapaglikha. Hindi ko po sinasabi na iwasan natin ang tindahan at doon na lang po tayo sa masjid. Alam po natin na ang Islam ay nagbibigay ng sinasabi nating equilibrium na katayuan ng spiritual at ang physical o material na pangailangan. Kaya dahil dito may isang tao na siya ay naupo lamang at naupo ng masjid, at nung tinanong ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sino ba nagpapakain ng iyong pamilya? Sabi niya, may kapatid ako na siya ay nagtatrabaho at siya ay nangangalaga sa aking mga anak. Sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, ang taong yaon ay papunta ng impyerno dahil pinabayaan niya ang kanyang pangangailangan. Kaya dahil dito aking mga kapatid, walang sinasabing extremism o pag sinasabi nating gulo sa material o gulo sa sinasabi nating spiritual. May nakita ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na isang tali at kanyang tinanong, kanino ba ang taling ito? Sinabi nila ng isang babaeng iyon na kapag siya ay nagdadasal at napapagod ay humahawak siya doon. Nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, tanggalin niyo yan dahil ito ay magbibigay lamang ng pahirap sa kanya. Kaya dahil dito aking mahal na kapatid, walang isa sa atin bilang isang mananampalataya na tayo ay maninirahan sa bundok at magdadasal na lamang at magdadasal. Umanirahan tayo sa tindahan at magtrabaho na lamang at magtrabaho. Nakakita ba kayo ng isang hayop na siya ay pumunta sa masjid at nagdadasal? Wala. Kaya ang tao na hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay walang kaibahan sa hayop dahil wala siyang responsibilidad. Kaya dahil dito, ang mga hindi mananampalataya sa araw ng paghukom ay kanilang sasabihin na sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran, Ya laytani kuntu turaba. Unawa, ako ay isang panalangin yan, na ako sana ay nagiging alikabok na lamang. Naisin nila sa araw ng paghukom na magiging isang tulad ng alikabok. Bakit? Ang hayop, pagkatapos siya ibabalik sa lupa, tatanungin siya ng Allah Jalla wa'ala upang maging hustisya sa atin. Na ikaw ba ay kumain ng bangus na yaon, ng manok na yaon, na binanggit mong pangalan ng Allah, nagpapasalamat ka sa Allah Jalla wa'ala, at siya ay magiging lupa lamang. Samantala, ang isang tao, siya ay magkakaroon ng gantimpala sa paraiso. Nawa tayong lahat ay papasukin ng Allah Jalla wa'ala sa kanyang paraiso at ilayo sa kanyang impyerno. Kaya dahil dito aking mahal na kapatid, ang isang mananampalataya ay dapat magsusumikap ng kanyang ikabubuhay sa kabila, ang kanyang paraiso, at huwag nating pababayaan ang ating pangangailangan sa mundong ito. Ito ang relihiyon na nagbibigay ng pangangalaga sa atin upang tayo ay mabibigyan ng Allah Jalla wa'ala ng kabutihan sa mundo at kabilang buhay. Ang dua na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam pagkatapos na siya ay nagbibigay ng taslim. Nagsabi ng Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano yung sinasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Ito yung palagi ang nadidinig natin kapag tayo iikot sa Kaaba. Nasa duluhan ng Kaaba, ibig sabihin nasa Hajar Yamani hanggang sa Hajar al-Aswad. Ito yung sinasabi natin, O Allah, ipagkakalubos sa amin ang mundong ito at ang kabilang buhay at ilayo mo kami sa kaparusahan sa impyerno. Kaya dahil dito aking mahal na kapatid, tayo nabubuhay sa mundo, dapat maging masipag, magsusumikap at huwag lalayuan ang masjid.
Dahil ang masjid ay ang lugar na pinakamainam sa mundong ito na ating sinasamba, pinupuri at dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang bawat isa't isa ay insyaallah ang hakbang natin palagian ay patungo sa masjid at iwasan natin ang anumang kinasuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat at maasalam sa isa't isa.